Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali, hapon man o gabi o madaling araw. Saan man kayo naroroon. Pangalan ko po ay Brother Joe. J-O-E. Joe. At ako po ay nagbo-broadcast dito o nag-YouTube dito sa Northern California sa USA. Ako'y dati taga Metro Manila. Manila boy. So, kamusta na kayo? Pasensya na kayo nakaraang kong YouTube, uploaded na YouTube video. Kasi maingay pala yung mga aso ng kapitbahay. Yung mga devil's dog. Ayun ang tawag sa mga chihuahua rito eh. So, maingay. Hindi ko narinig masyado. At yung mga manok, may parang pala manok sa likod ko. Yung mga chicken ko yun eh. Nangitlog siguro. Yun. Kasi may alaga rin akong 4 na itik. Mga ducks. Nabili ko yun, maliliit pa lang. Tapos ibinili ko sila ngayon ng kiddie pool. Doon, ang laki nun. Naglalanguyan sila ron. Tuwan-tuwa. By the way, kaya ako nag-YouTube ay is not to get to gain a monetary o magkaroon ng pera. Hindi ganon. I just wanna say something para lumakas ang mga loob nating mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, mga Christians, at yung mga hindi pa Christians ay makapakinig rin sila. Ilang lang purpose ko nun. At ako'y nagwo-work ako rito ng full-time. Nagigising ako everyday ng 3:45 a.m. madaling araw. At papasok ako ang start ng work ko ay 5 a.m. At clock out ako ng 1:30 p.m. So, hindi pa rin ako nakakatulog nun. Nakakatulog lang siguro ako sa bawat araw. Siguro less than 4 hours, 5, ganun. I know it's not good, right? Kasi, kasi hindi ako makatulog. Ayun ang body clock ko eh. Parang nasanay ako nung way back in my military days din. Laging madaling araw ang gising. Tapos tatakbo-takbo na, magja-jogging na. Yan. So, kaya ako nag-share ng gospel sa inyo ay hindi para sa anumang bagay. Yung isa inisip ko nga bakit ko pa ginagawa to? Pabayaan ko na lang yung mga Pilipino na yun. Bahala sila sa buhay nila. Pero naiisip ko pa lang yun the Lord told me, talk to me, sa isip ko tsaka sa puso ko, keep telling the words. Na pinaalala sa akin kasi yung grandfather ko, he was a World War II veteran laban sa mga Japanese noon. Army siya. Na-captured sila sa death march. Kasama siya ron. Pero siyempre, iniligtas siya ng Panginoon kasi kung hindi, hindi papanganak ng nanay ko at hindi rin ako papanganak sa mundo. So, mayroong purpose talaga ang Diyos sa bawat tao. Sabi ko nga, bakit hindi ko nalang pabayaan tong mga to? Kasi nga, kaya ako ginagawa to ay para bigyan kayo ng warning din at babala. Kasi, alam niyo, ang Bible, this is not just a book. Although nakatranslate to sa iba't ibang languages. Pero, hiding inside from these letters, mga words, there is a word, promises. We call it living codes ng Diyos. Hindi naman makukuha ng mga taong namumuhay sa laman, kaya nangangaral, nagkakapera, nagpapayaman dahil sa Bible. Hindi nila makukuha yun. Yung mga mystery basta mga mystery ng Diyos sa Bible. Kasi sa kanila, basta nakakatanggap sila ng ano pa man. Ako, sasabihin ko sa inyo, I'd rather use my hands para magkapera, mag-work ako, get a regular job, and then after that, I'm gonna use the Bible as my principles and guide every time I read the Bible, and then may share ko sa mga tao. Ganun ako.
Kaya nga nag-join ako sa military dito eh. Dapat mag-aaral ako ng ng theology dito. Pero naisip ko, for what? Kasi nag-aaral na rin ako ng ilang semester sa Philippines noon. So, sabi ko, I have to do something. I wanna travel to the place kung saan naghari-harian si Nebuchadnezzar. You know what I mean? Yung Babylon, which is Iraq. So, nakita ko ng mukhaan, nakita ko sa sarili ko, sa mata ko, yung klase ng lugar na imagine if it is the place na ang mga Jew ay kinaptured nila at tinapon lang dito kasi nung nasa chopper ako noon, kung tawagin namin yung Bluebirds, yung malalaking chopper. Nandun nakikita ko yung Nile, Euphrates River. Euphrates River, yun. Kikita ko yun doon. Sa taas. Tapos, merong isang gunner. Ako next sakaling mamatay siya, hatakin namin siya. Tapos, meron na akong may mga cable na sa katawan ko na harness. Tapos ako hawak ng next ako. Pag ako naman namatay, kukunin ko na isa. Kasi lumalanding kami mababa eh. Kapag merong kumislap ng konti, you have to engage kasi alam natin na baril 'yon, ganun. So, ganun. Ibig sabihin na wala tayo sa gera ngayon. So, natapos na ako doon. So, iniisip ko nga na if it is there's a Babylon, which is the modern Iraq, the Bible clearly speaks about the truth. Kasi nandun lahat eh. Yung mga scientists kumukuha ng clue yan sa Bible, mostly. Pupuntaan nila isang lugar, hanapin nila, meron pala ditong Let's see what the Bible says about Jerusalem. And then, kasi ganun ang ginagawa nila yung mga nagdi-discover ng mga places. Yan. Kumukuha ng mga evidence. Meron akong gustong i-share din sa inyo. Parang patanong na rin. Na halimbawa, ganito. Trademark ko yun eh. Halimbawa. Ganun talaga ako. Yeah, alam nyo ba na merong isang bagay na hindi nilikha ng Diyos o hindi sinabi? I mean, let's say, medyo nasa alanganin muna akong sabihin kung hindi niya nilikha o bakit. May isang bagay na hindi binanggit ang Bible na nilikha niya. Di ba alam natin lahat ng bagay nilikha ng Diyos? Pero may isang bagay na hindi kailanman binanggit sa Bible na nilikha niya. Never. Ayun, matagal ko na rin yung sinesearch noong pa lang. There's only one thing. Di ba may kasabihan nga, kahit dito God made heaven and earth, and the rest made in China. Kasi lahat ng bagay, di ba? Meron isang bagay. Sana hindi kayo nasisilaw dito. Kasi pang ko to sa init ng araw. Cover. So, meron isang bagay na kailanman hindi binanggit ang Bible na nilikha ng Diyos. Kayo kaya tanungin ko, ano kaya yun sa palagay nyo? Yung bagay na yun. Meron talaga. Inom muna ako tubig. Masarap ang tubig sa uhaw, di ba? Masarap ang tubig. Alam nyo kung ano? Tubig. Water. You cannot find in any parts of the Bible
o the Bible, any scriptures in the Bible from the Old Testament and New Testament na ang water nilikha ng Diyos? Wala. O sige, bibigyan ko kayo ng konting segundo sa pag-iisip. Baka meron kayong masagot sa akin i-comment nyo na lang sa, sa YouTube ng program ko na Karaoke at Pananampalataya. Baka kayo may alam para ibahagi nyo naman sa akin. Walang nakalagay na nilikha ng Diyos ang tubig. Wala. Yun lang ang bagay na kahit kailanman hindi nakalagay sa Bible na nilikha niya ang tubig. Ay, tubig. Bakit kaya? Gusto ko lang bigyan kayo ng magandang points dito sa sasabihin ko. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, mas maganda, nag-aaral tayo ng Bible and then we have like deep knowledge na nakukuha natin kasi ang knowledge ng Diyos ay just like a overflowing water, parang fountain. Bakit wala sa anumang verses sa Bible na nilikha niya ang tubig? Nilikha niya ang liwanag, nilikha niya ang sun, moon, and the stars, ang earth, mga bagay, plants, animals, humans, birds. Pero sa tubig, I wanna know. I wanna know. Bakit? But there is secret. It always has a secret. Kasi nga, yung sikreto daw ng Kingdom of God ay binibigay niya sa mga taong pagpakumbaba. Tulad nyo, mapagpakumbaba kayo, ibibigay sa inyo ng Diyos ang secret. Yung secret ng knowledge na yun, tandaan nyo, hindi binibigay ng Diyos sa mga nagpapayaman sa gamit ng Bible. Yung mga preacher na, alam naman natin, garapal sila, di ba? God talk to me. We have to build a big building for Him. You have to pledge your money, your bank accounts. God doesn't tell us to do that. Kaya si Jesus Christ, ni isang kusing, hindi siya kumuha sa mga sumusunod sa kanya, di ba? Hindi siya nagpayaman. Wala siya sariling bahay. Alam niyo kung siya nakikitira? Kay Peter. Si Jesus Christ, umalis na siya doon sa bahay ng mga kapatid niya. May mga kapatid pa siya. Si Jude, si James, at saka yung ibang Mary. Ibang kapatid niya yun. Siguro mga 4. Mga anak talaga ni Jose kay Mary. Through union. Yung physical contact talaga nila as husband and wife. So, wala siyang bahay. Si Jesus Christ ay palaboy. Tandaan niya, palaboy siya sa Bible. Nakikitira siya kay Peter. Minsan, alam niyo kung saan nag-i-stay ang Panginoon, nagka-camp siya sa Gethsemane. Favorite place niya yun. Tapos pupuntaan na lang siya ng mga disciple niya ron. Minsan, natutulog siya. Nung bago pa lang ang ministry ng Panginoon, natutulog siya sa bangka ni Peter. Kasi fisherman siya. Sarap nga naman matulog sa bangka, di ba? Parang inuugay ng alon. Ayun nga lang, malansa-lansa. Isipin nyo, magmula pa nung isilang ang Panginoon, hindi naman siya nakaranas ng they treat him as a king? No. Sino sa inyo sa mga magulang na first child nila, ipinanganak, tapos inilagay doon sa, alam niyo yung kakainan ng baka, yung yun parang kahoy yun lalagay mo ron. Tapos nakahiga sa dayami, sa mga grass, dried leaves and grass. Di ba wala siguro? Kahit papaano naman, gagawa kayo ng paraan na magkaroon ng magandang shelter, di ba, ang baby nyo. Pero kay Jesus Christ, ganun. No choice
Tapos yung mga tao, di ba? Pag mamamatay, di ba? Lahat ng resources uubusin para lang madugtungan ng buhay. Doon sa mga magagandang ospital, sa deathbed nila, ang ganda. Samantala si Kristo doon sa ibabaw ng krus namatay. Well, hindi siya special sa mata ng mga tao Tapos nung inilibing si Jesus Christ, hindi niya sariling libingan. Kay Joseph of Arimathea pa, pinahiram lang sa kanya. Nahihirap pala libingan, Nahihiram pala. Pero yung mga mayayaman, kahit yung mga preacher dyan sa Philippines, yung mga nakakuha ng limpak-limpak na milyon-milyon piso at bilyong piso, at take note, yung churches na yon, sila ang sole owner nun, tsaka yung mga anak lang nila. Yung mga hospital o school, sila rin may-ari nun, o yung mga bookstores. Tandaan nyo, checkin nyo sa Security and Exchange Commission. Sila lang yon. Walang ibang magmamay-ari nung kundi sila. Ayoko na magbanggit kung sino-sino Marami akong dyan. Kasi nung una pa lang, napupuna ko na sila. Napupuna ko na. Yung mga barya nga sa nila, sa mga churches, yung mga abuloy, pinapala na nga lang Nilalagay sa bucket, sa timba. Tapos ibubuhos na gano'n. May tagabilang sila. Yung nga tagabilang nila, hindi naman pinasasweldo yun Volunteer lang. Makikita natin kalokohan talaga ng mga... Sa bagay, hindi naman talaga sila sa Panginoon. They looks like they're from the Lord, but they're using the Bible in a wrong, purpose. Ba't sila nakakatulog ng ganon? They're cheating people using the Bible. Nakakatulog pa sila. That's why Jesus said, in the last days, many will say, Lord, 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 nag-preach kami. Gumawa kami ng himala. In your name. Pero sasabihin ng Panginoon, I don't know you. Mga evil doers. Yung ginagawa nila, yung mga doctrine nila. That's evil. Prosperity gospel preachers, they're evil. They're really evil. Sasabihin nila na, biyaya ng Diyos. No. It's not biyaya ng Diyos. It's from the people. Because you dupe the people, you let them believe what you are telling them to believe, kaya nagbibigay sila. Ang mahalaga kasi, yung mga kaluluwa nyo, kayong mga nanonood, nawa hindi kayo mapunta sa kaparusahan kasama ng mga preachers na yun. Ni-restart ko ulit. So, ganun yun Ayun ang ibig ko sabihin na there will come a time, ang mga tao na yun, na ginagawa nilang source of income at para maging wealthy sila, ang Bible, they're gonna face the harsh punishment ng Diyos. I tell you. Balik tayo sa tubig. Tubig, wala nakalagay sa Bible na nilikha ng Diyos. Which is true. You know why? There's always a answer for this mystery. Babasahin ko. Sa Genesis chapter 1 verse 1. Makikita natin doon, di ba? In the beginning, God created heaven and earth, and then let there be light, mga ganon. And then the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Without form. Ganyan din ang sinabi ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 4 verse 23. I look at the earth, and it was formless and empty, and the heavens and their light was gone. Ito yung original na version ng earth. Without form, without water, without light. The earth is empty, void, dead. Kaya na lagi yung tatandaan. Yung earth na nakikita natin sa
sa mga satellite na pinakikita ng mga, let's say, ng National Aeronautics Space Administration, NASA, hindi ganyan noon yan. It's just like a single rock. Parang bato lang. Ang Earth ay round, sphere, hindi flat. Just to let you know, hindi flat. Many verses in the Bible says that the Earth is round, spherical. The Earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And then the next verse, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Doon lang binanggit yung water eh. It doesn't say, God created the waters, let there be waters. Hindi nag-rhyme eh. Let there be light. And then kung magkakaroon, let there be water. And nonsense, it doesn't rhyme. Right? The Spirit of God was hovering over the face of the waters. Nung last na pag-aaral natin, anong ibig sabihin ng Espiritu? It's just like a wind. It's a Hebrew. A wind. Ito yung earth as a big rock. Parang rock lang na, you know. And then, the water. And then that water, umiikot, paikot, sa buong tubig, ang wind, which is the Spirit of God. Imagine niyo yung water just like a round ball, clear as crystal, umiikot dahil yung wind, the Spirit of God, was hovering over the waters. So there's a dead planet, Earth, a void, formless rock, and then there's a water. And then yung Spirit ng Diyos nasa tubig na hindi minention na nilikha niya. Never. And then what happened? Eto na. Yung water na dala-dala ng Espiritu through because of the wind, because the Spirit is just like a wind, and then binaptize niya yung earth like na-immerse sa water, and then keep on forming the earth. And then God said, let there be light. And then nagkaroon ng fusion, liwanag. It's not a big bang. According to science, they said big bang. That's their big bang. But this one, it's so quiet and calmly peaceful. Nakarinig ba kayo ng tubig na very calm kapag hinihipan ng hangin, di ba? Ganun. And then, eto. Pumasok siya sa yung earth as like a big rock, pumasok sa tubig. At nandun. And then God said, let there be light. Nagliwanag. Hindi let there be sun, let there be moon, let there be light. Nagliwanag. Nag-illuminate. That's illumination. Ng water, that's the effect. Because the Spirit of God hovering over the water. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 3, di ba? Kausap niya si Nicodemus. You must be born again in water and spirit. Kasi yung water tsaka spirit, hindi sila pwedeng magkahiwalay sa creation. Hindi pwede. Alam natin na si Jesus Christ ang word na sinabi let there be light. And then hindi niya sinabi na let there be water. Instead, yung part ng Holy Spirit sa creation, the Holy Spirit brought water. Kasi nga yung water na yon, you know why? It symbolizes eternity. Why it symbolizes eternity? Yung tubig, kahit pakuluan nyo yun, nagiging mist yun. Yung water, di ba, kahit paghiwalay yung hydrogen and oxygen, di ba? And then when it dissipates sa air,
it turned to water again. It's eternal cycle. Meaning, yun ang part ng Holy Spirit sa creation. The Holy Spirit brought water from within the Godhead. Dala-dala niya. Makikita niyo sa Revelation na, di ba dun sa pinakita ron, there's a glassy sea. Animoy dagat na glass. That's the water is talking about. Yun yung tubig na sa langit ay meron. Jeremiah chapter 4 verse 23. I looked at the earth and it was formless and empty, and the heavens and their lights was gone. Ito yung original na kalagayan ng earth noon. Nung wala pang water na dala ng Holy Spirit, kasi wind yun. Binaptize, sinubmerge, at nagkaroon ng liwanag, let there be light. Nag-cause ng liwanag. Yung pagsasama ng water at nung formless earth. And then, yung planet na tinatawag na earth, young planet, nagpo-form pa lang, may liwanag na. Because the Spirit of God, as a wind, siya yung umiikot. Siya yung nag-i-steer sa tubig sa earth. Hanggang sa yung earth na yon, yung earth natin na to, ay nagkakaroon ng luminous effect, liwanag. Because God is light. Maraming mga sinasabi ng mga ibang preacher na, it is because, partially lang yun, dark. No, the next day pa nilikha yung sun tsaka moon So yung earth muna, kasi sila pilit nilang kino-combine yung paniniwala ng science sa sa tiniteach nila. Kasi nga, about 1970s na-discover ng science na ang earth is 4.2 billion years old pa lang. Yung ganun, dahil sa isang meteorites, kasi maraming trial and error nun Kesyo daw na-contaminate pumunta sila sa ibang lugar. As a matter of fact, ang science, kung ano yung magugustuhan nila sa sarili nila, nag-uusap-usap sila, kung anong botohan nila, ayun ang nagiging rules o batas ng scientific world. Which is, alam natin, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. At yung tinatawag na katalinuhan ng Diyos, yung mga mangmang naman na to, tinatawag nilang kamangmangan yun. Di ba makikita na sa Bible yun? Dito sa Jeremiah 10:12, sinabi ni Jeremiah na God made earth by His power. He founded the world by His wisdom and stretched out the heavens by His understanding. So yung katalinuhan ng Diyos, kapangyarihan niya ang nag-stretch sa expanse ng universe. So, napakalinaw na ang tubig at ang Espiritu ng Diyos ay tulad yan ng tandem o combine. Dahil bakit ganoon ang nangyari? Dahil ipinaliwanag ng Panginoon na we must born of water and spirit. Doon sa John chapter 3. Just read it, John chapter 3 with Nicodemus. Makikita niyo siya ron. Kasi marami nagsasabi na water, born in water and spirit. Ano kaya ibig sabihin nun? Yung mga gahaman na preacher sa pera, kung ano na sinasabi, naririnig ko sila They can comprehend kasi. Why they can comprehend? Because they want to finish their business so that they can collect money. That's what they want. Sa buong panahon na nangangaral sila ng fake gospel. Fake gospel yun. Kasi, ang tubig, ang lahat ng bagay, animals, plants, ay mayroong tubig. Because water is life. Yun ang katotohanan nun. Water is life. Kahit saan ka pumunta, ang tubig, may buhay doon.
Kahit maduming tubig, merong may buhay, bacteria. Bakit ganon? Kasi nga, ang water ay eternal. Paano ko nasabing eternal? Kahit anong gawin nyo sa tubig, kahit pakuluan nyo, sunugin nyo, paapuyan nyo, mananatiling tubig yan, mag-i-escape lang sa atmosphere yan, magiging tubig ulit yan. Tulad ng cycle ng rain. Diba? Pabalik uli dahil sa ulan. Naalala nyo, sa panahon ni Noe, bumaha, di ba? Bago tayo dumating kay Noe, di ba sinabi na inorganize ng Diyos, yung tubig, let there be expanse in the universe, di ba? Sabi, in the sky. Yung tubig, na nasa ibabaw daw ng expanse ng sky, ay naghiwalay, at lumitaw yung dry land. Di ba? Parang nahating ganon. Parang ito yung earth, tapos nag-separate. Sasabihin ng iba, scientific proven ba yan? Nauna pa nga yung explanation ng Diyos kaysa sa mga scientists Dahil siyang lumikha ng lahat ng bagay, di ba? Pinag-iwalay niya yung tubig na nasa ilalim daw na, I wanna read it para at least hindi tayo masyadong matagalan. Sa Genesis, okay. Para makita natin yung separation ng tubig na yon. At sabi rito, let the water teem with living, not yet. Let there be lights in the expanse of the sky, and separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons. Ito na yung sun, moon, and stars. Ito sa verse 9, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw it was good. Oh my goodness, this is what I'm talking about. Yung para magkaroon ng expanse ng sky, yung kinalalagyan ng atmosphere, nililiparan ng aeroplano, ganyan pala kataas ang tubig. Ganyan kataas. So, lalim. So, yung earth, talagang nasa ilalim, nasa loob siya ng tubig. Yung atmosphere, nililiparan ng mga aeroplano. So, ang taas nun, let's say, sabihin natin ng mga, ng mga 50,000 feet from the sea level. Ang taas. Oh my goodness. Which is true. Para magkaroon ng yung sky na yon, yung expand ng sky, kasi okupado siya ng mga tubig, ang ginawa ng Diyos, hiniwalay niya. Para magkaroon ng sky, saan napunta yung malaking portion ng tubig? Kasi hindi lilitaw yung dry ground, dry land. Kung sobra dami ng tubig. Tunay na water world yun. Water world, just like the movie. Pero ito, yung sinasabi, yung kung saan nandun yung expanse ng sky, ang tinutukoy ng Diyos dito yung atmosphere, first heaven, nandun yung tubig rin. So, alam ba, may aeroplano lumilipad, 30,000 feet, about 30,000, 35. So, nandun din siya yung tubig, di para siyang barko. Which is true. Alam niyo, may ginawa ang Diyos Sineperate niya, di ba? Sineperate niya kasi nagkaroon na ng liwanag So, ang gagawin niya, so nalinis niya yung earth, parang na-baptize, na-immerse ng tubig, na dala-dala ng Holy Spirit, na hindi nilikha ng Diyos, kundi dala ng Holy Spirit. Possibly, God created first the water, kasi ang water ay simbolo ng everlasting. Everlasting yan. Hindi nyo, kaya simbolo ng life also. Kasi, yun ang mahalaga, meron tubig sa isang lugar para mabuhay ka.
So sabi rito, nagkaroon ng sky, nahati yung, nag-separate yung water. Saan napunta yung isang na-separate na water? Kasi isa rito, naging ocean eh. Alam niyo kung saan? Basahin ko sa Psalms 69 verse 14. This is the whirlpool that I'm talking about, and the deep waters. Yung earth, para siya lumitaw, kasi nababalutan siya ng mga tubig, pumunta sa loob niya ng earth. Merong isang deep pit, kung tawagin, pinakamalalim na pit. Just like a whirlpool, hinigop yung isang part, yung malaking part ng tubig, at yung tubig na abot hanggang atmosphere, bumaba ng bumaba, ng bumaba, ng bumaba, ng bumaba, ng bumaba, at ang natira na lang yung ocean. Lumitaw yung dry land. Lumitaw. Sabihin na natin Pangaea, yung isang landmass. Lumitaw. At nung lumitaw yon, doon na nag-start ang mga living things, organism, ay lumaki at dumami. Yung malaking portion ng tubig, saan napunta? Sa ilalim ng earth. Sa ilalim ng earth. Sinasabi ba ng ibang preacher yan? Hindi. Kasi sa kanila nga, they don't care about your soul. They care about how much they can bring to their pocket. That's what it is. That's why I don't trust them. Kasi I trust rather the Bible, and I trust the secrets coming from the Lord. That if we surrender our life to Jesus Christ and believe in His power, all of the secrets in the Bible, it will be revealed to us because we are in the last days. So makikita natin ito pumunta sa ilalim. Mababasa nyo rin yan sa Genesis. Nung panahon ng baha kay Noe, kaya nabaha ng Diyos ang buong mundo, entire earth, entire planet. Di ba bumulwak? Mababasa nyo yun, bumulwak sa pinakamalalim, sa kailaliman yung tubig. Iba pa yung tubig ulan, pero ang mas malaking pagbaha ay nanggaling sa ilalim ng tubig. Ay yung tubig nanggaling sa ilalim ng lupa mismo. Kaya umapaw ng umapaw ng umapaw. Ayun yung the same water na pinapunta ng Diyos doon sa ilalim ng mundo. Mamaya sasabihin ko sa inyo na mayroong confirmation sa science. They cannot deny it because God made that purpose na ma-expose even sa scientific world. So, nagbaha ang mundo. Nagpakawala ang Diyos ang tubig mula doon sa ilalim ng lupa na yung tubig na yon ay yung tubig abot hanggang atmosphere na pinababa niya para lumitaw yung dry land at nandun sa ilalim ng earth. Malapit na tayo, sabihin natin yon. Ganon din sinasabi sa Micah chapter 7 verse 20 na ang kasalanan natin ay itatapon niya sa pinakamalalim na pit ng earth tulad ng tubig. Puti pa yung yung mga prophets, merong kagad silang clue, merong silang kagad sagot because they believe and serve the Lord. The true servant, you have to believe what the Lord says and the Bible says. Eto na, noong 2014, ang Northwestern University dito sa US, they found out there's 3 times the size of Earth's ocean na tubig sa ilalim ng Earth, 700 kilometers mula sa tinutuntungan ng mga paa natin pailalim. It's a big reservoir. This is the same reservoir or tubig na binanggit ng Bible na pinababa niya para lumitaw ang dry land. At ito rin, ang mga tubig na yon na bumaha sa mundo sa panahon ni Noe, doon nanggaling. Doon din nanggaling. Na nung pinahupa, it's just like a whirlpool. Lahat ng mga makasalanan, kasama na bahay nila, mga animals, pumasok doon sa pinakamalalim na whirlpool.
700 kilometers deep from the surface of the earth. Doon din inilibing ng Diyos yung mga giants. Kaya wala silang makakita ang buto ng giants yung mga skeleton May nakakita man sila, ilang piraso lang ng hita, tinago pa ng Smithsonian. Ayaw nila kasi ilabas kasi nga, they don't wanna, react ang mga Christian world, ang mga believers. So, water was found triple the volume of all the planet's surface ocean combined. Maraming tubig ang nandun. Kahit pagsamahin mo ng 10 beses siguro yung Pacific Ocean tsaka Atlantic Ocean, Indian Ocean, kulang pa yon sa natagpuan nilang tubig, nakita nila sa satellite. At kasi mga satellite ngayon matitindi na. It can penetrate deep under the ground. So, yung ocean na yon na binabanggit sa ilalim ng earth, malaking reservoir, yun din yung binabanggit na sinabi ko sa inyo na pinaghiwalay ng Diyos yung tubig na nasa atmosphere at yung tubig na nando sa earth, yung sa lupa na. Para bumaba ng bumaba, mag-appear na yung mga yung mga dry land. Kasi nga nabaptize na, na-immerse na. May babasahin ako rito sa Exodus chapter 20 verse 4. Exodus chapter 20 verse 4. Verse 4 ng Exodus chapter 20. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in the heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God. Yung water below raw, below our feet. So iba pa yung tubig na nasa ocean, meron pang tubig. Yung mga tubig ng deep well nyo is just like a fraction, small fraction. The Bible says, yung tubig mismo sa ilalim ng lupa na reservoir na na-discover ng science, nung una ayaw nilang maniwala na yung tubig baha ni Noe, doon lang uli bumalik. Sabi, kapag nakatagpo kayo, eto na future na sinasabi ng Panginoon. Sabi, huwag kayong sasamba sa mga makikita nyo sa himpapawid o anuman, o anyo, o sa langit man, o sa lupa, o sa ilalim ng lupa ng dagat na yon, ng tubig na yon. Kasi nga, dun itinapon, dun ipinlash ng Diyos yung yung mga giants baka makita ng mga scientists sa susunod Meron pang giants o mga katawan ng mga dinosaur na buong buo pa Nandun nakalibing ron sa tubig na preserve. Baka ganun ang mangyari nun Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kayo magwo-worship. Yung mga images o makikita nyo sa ilalim ng lupa, sa dagat, sa reservoir na yon o sa lugar ng mga tubig na yon. Kaya yung mga hindi naniniwala, hindi kayang bahain ang mundo in a split seconds. Oh, come on. Kaya yon. Mabutas lang yung pinaka bunganga uli o yung pinaka pit na yon, yung pinaka butas na yon tulad ng panahon ni Noe. Apaw ang mundo. Aabutin baka hanggang 30,000, 35,000 feet ang lalim ng tubig. That's a lot of water. Kasi nga, yung tubig, dala ng Holy Spirit, combine. Ginawa niya yon para si Jesus Christ maipaliwanag niya ang second birth. That's true. Kasi lahat may accommodation yan. Lahat pre-planned ng Diyos. So that Jesus Christ can explain na unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Being a born again, hindi ito isang religion. Hindi ito ginagamit ng ibang preacher to. Kinakailangan born again ka, kinukonvince ka. No. You know what? Ang born again experience is after
you receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord ng buhay mo. Hindi yung, you have to be born again to be saved. No. You have to believe in Christ. You have to accept Him. Lahat ng kasalanan mo, aminin mo sa Panginoon. And then you will experience the born-again experience. Kasi mag-ooperate yung Holy Spirit sa'yo and the water, tulad ng ginawa sa original earth na nagkaroon ng buhay, na-revive. Marirevive din tayo. Pag tinanggap muna natin si Kristo at yung spiritual na rebirth ay darating sa atin, yung tinatawag na born-again experience. Yun ang tunay na message. Being a born again, hindi yung papasok ka sa isang religion na another religion. Fellow Filipinos, kung sino man nakikinig sa inyo, you don't need religion to go to heaven. Tandaan nyo, religion sucks. I tell you, read my lips. They're gonna ruin your life. They're gonna take your money. They're gonna take your time. Jesus said, tingnan niyo si Jesus Christ. May religion noon. Anong sikat ng religion noon? Jewish religion. Did He join them? No. Meron pang isang sekta ng religion, mga Sadducees. Tsaka yung mga Pharisees. Did Jesus Christ join one of them? No. Tinuro ng Panginoon, this is how you pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory and the power forever and never and never and never and never. And then the last word, Amen. Doon nakukuha, yun ang tunay na relationship sa Diyos. Kaya yung mga Christian na galit sa Our Father kasi nga nire-recite ng mga Catholics, ng iba, huwag kayong magagalit. Kasi kinopy lang naman ng Catholic people yun sa Bible And then if they want to practice those prayer, go ahead. Pero may message doon. Yun ang sasabihin ko sa inyo next time. Merong message doon. That's a principle para mabuhay ka na sumusunod sa Panginoon. You don't need religion. Religion na in-establish sa political world na pinasimulan ni Queen Helena ng Roman Empire. Oh my goodness. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, when you die, kapag namatay na kayo, sinasabi ng ibang mga religious leader, ay kinakailangan dito, basbasan natin sa simbahan namin, ganun. Kahit anong gawin nila, kahit ibalik kay Ron, if you receive Jesus Christ, your soul is in heaven. Tulad ko, may isa Last Will and Testament, kasi gumawa na rin ako Last Will and Testament. When I die, my closest relatives, right that moment, after I'm gone, pag wala na ako, i-cremate ako. Para di na sila gumastos. Lagay nila po mukha ko na medyo nakangiti, that's fine. Kasi gusto ko yun So, dito sa Amerika, whatever you want, you can do it because it's yours. So, ganun ang ginawa ko sa Last Will and Testament. Bata pa lang kayo, dapat meron na kayo nun. Para hindi magkagulo mga anak nyo kung meron kayong ipamamana sa kanila. Mura lang naman yun sa lawyer. So, kayo mga mananampalatayang Pilipino, ito nang huling panahon. You need to experience yung tinatawag na secrets ng Lord. You have to get it. Kasi yung tinatawag na mga dreams, vision na mararanasan natin because this is the day na nagka-countdown na ang Diyos sa atin. Na ma-experience natin, malaman natin ang deep secrets ng Diyos through His Holy Spirit. Sino nakakaalam ng mga deep secret ng Diyos? Ang Holy Spirit. Sino makakaalam ng mga sikreto na yon na gusto natin malaman ng Espiritu natin? If our spirit is alive. Dahil kay Kristo tinanggap natin siya, doon makikita natin na ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay mo. Whatever, whenever,
You can say, "Oh Lord, anytime, I wanna know more about you, oh God." Ibibigay ng Diyos yan. So yun lang gusto ko paabot sa inyo mga kapatid. Ilagi niyong isipin na ang katotohanan, tandaan nyo, sinasabi ng ibang katotohanan ay masakit yan. Totoo yun. Pero ang katotohanan ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, it's full of life. Life. Ang katotohanan ng Diyos is full of promises. Totoong promises. Yung katotohanan ng ibang tao ay kasinungalingan yon na binibigyan kayo ng false hope, mga lies, mga kasinungalingan, ay kinakailangan, huwag niyong tanggapin ninyo ang katotohanan ng Diyos na buhay na nasa taas. Na nasa taas ng kalangitan. At ang Espiritu Santo habang nandito pa sa earth, i-reveal sa inyo ang deep secrets ng Diyos sa pamamagitan ng Bible at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipagkakalob niya sa inyo. And then you will stand against all odds na the Bible is the Word of God at ang tunay kong Panginoon ay Jesus Kristo na siya lamang magiging matatag ka. Kahit anong dumating sa iyong pagsubok, kahit anong sino man dumating sa bahay mo kumakatok, ay kami ay mga alagad ni ano, kami ay mga saksi ni ano. If you know the Bible, you will say, go. Because my Jesus Christ is real. And they can probably say, I want to listen to your Jesus Christ. Okay, you have to listen. And then, you don't need to listen to them because we know they're preaching the wrong one. So, yun ang gustong ipaabot sa inyo. Kahit anong pagod natin sa buhay, mga kababayan ko, disappointment, tandaan nyo, sa earth lang yan. And when get into heaven, tulad ng kanta, di ba? When we all get to heaven, yung kanta na yun, lahat nandun na tayo, magkasaya tayo sa Panginoon. Yun lang ang gusto ko paabot sa inyo. Nawa, naging klaro sa atin ang lahat. Manalangin tayo at wakasan natin sa short prayer lang. Yumuko tayong lahat at ipikit ang ating mga mata. Panginoon sa Kristo, marami pong salamat sa revelation na binigay mo. Unang-una, Panginoon, kung ano man ang nakikita mo sa amin hindi kaaya-aya, patawarin mo po kami at linisin mo kami na yung banal na dugo. Marami pong salamat. At maging matatag nawa kami, Panginoon, sa bawat oras dahil sa iyong banal Espiritu Santo. Panginoon, sa mga pagsubok, ikaw ang aming kasama. Kami nagtagumpay na sapagkat ikaw ay nagtagumpay na. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan mo lamang. Kami magtitiwala at maghihintay hanggang sa huli ng aming sandali sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you sa inyong lahat at sa susunod ulit, I hope na hindi na magiging maingay doon sa backyard ko o I'm going to somewhere probably kasi yung mga park dito may ingay din, may mga bata naglalaro sa mga ano. Pero I will try to find a place na very calming ang atmosphere at doon ako magre-record at yun ang gagawin ko sa susunod. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. At sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Always smile para sa Panginoon. God bless you. Maraming salamat po.